Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Egay, 33 years old, taga Santa Cruz, Manila. At malaki ang duda ko sa Diyos. Yan ang sinabi ko na kaagad sa inyo. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sana po ibigyan ninyo ako ng pagkakataon na ilahad ang kwento ng isang tulad ko na pakiwari ko'y tinalikuran na ng Diyos. Ilang taon na ang nakalipas. May trahedyang naganap sa buhay ko, isang trahedyang hindi dapat pagdadaanan ng kahit na sinong magulang. Namatayan ako ng anak, Papa Dudut. 7 years old pa lamang siya noon. Babae, panganay naming anak ng misis ko. Dahil doon ay nasira ang samahan namin at ang paniniwala ko sa Diyos na sa totoo lang ay matagal nang lumalabo. Dati maayos naman ang paniniwala ko. Kahit may mga nadiskubre akong mga bagay na sumubok sa aking pagkatao. Solid pa rin ako sa pananampalataya ko. Bago ako matapos ng high school, namatay ang tatay ko sa malagim na aksidente. Taxi driver ang tatay ko at namatay siya pagkatapos niyang makumbinse ang magkasintahang pasahero niya na huwag dumiretso sa motel. Pagkatapos nilang bumaba, ayon nabangga minamaneho niyang taxi ng bus. Dead on the spot ang tatay ko. Simula noon ay marami pang mga bagay ang sumubok sa aking pananampalataya. Isa na lamang ang matalik kong kaibigan. Pastor siya, nakaklase ko noong college. Ang mga pastor pwedeng mag-asawa at magkaanak. At kahit pastor na siya ay nagkikita pa rin kami tuwing nasa Maynila siya. Naging close ako sa misis at mga anak niya. Masaya ako pag nagkikita kami kasi pwedeng kaming mag-usap ng derechahan na parang magbabarkada pa rin. Kahit pa pastor na siya. At kahit alam niya ang opinyon ko tungkol sa Diyos ay hinihimok niya ako na magbalik loob. Hindi po siya sumusuko. Mahinahon pa rin niya akong pinakikinggan kahit galit na ako. At sa ending ay aayain pa rin niya akong magdasal at manumbalik sa simbahan. Ganon din ang huli naming pag-uusap. May matinding argumentong naganap pero hindi pa rin naubusan ng pasensya sa akin ang kaibigan kong ito na si Kevin. Pastor si Kevin. Ganon, Papa Dudut, ang takbo ng usapan namin. Seryoso at mainit. Walang preno kami ni Pastor Kevin kung mag-usap. Hindi ko na kailangang busalan ang bibig ko pagkausap ko siya. Bakit ko mapipigilan ang sarili ko? Kung yun talaga ang nararamdaman ko. Noong nasa college pa lamang ay hindi na kami nagbobulahan. Yung ibang mga tao, lalo na yung kakilala naming mga lalaki, puro bulahan ang bulahan kung pakinggan mo, Papa Dudut. Ikaw rin, pansinin mo ang mga kaibigan mo. Baka ganon din sila. Puros ganito ang mga dialogue. Oy idol, ang galing mo talaga sir. Siyempre ikaw pa. Akala ko si Dingdong Dantes ang parating, ikaw pala. Siyempre mas gwapo ka kay Dingdong pare koy. O diba? Puros pambusog tenga ang mga patutsada ng mga barkada. Kaming dalawa ni Kevin wala sa bokabularyo namin ang mga ganitong salita na pambobola. Si Andrea, yung anak ko, Papa Dudut.
10 years old siya noong araw na yon pero 7 years old siya nang mamatay. Mahal na mahal ko ang anak kong yon, Papa Dudut. Sa kanya na nga umiikot ang mundo ko. Hindi sa misis ko. Unti-unti na kaming nawawalay sa isa't isa kahit noon bago pa mawala ang anak namin. Noong panahon na yon ay napapadalas na ang away naming mag-asawa. Mga maliliit na bagay nagiging malaking issue. At walang tigil na selos at pagdududa. Gantihan, samaan ng loob, argumento. Talagang napagod na kaming dalawa. At idagdag mo pa sa gitna ng lahat ng yon, ang pagkamatay ng kaisa-isa naming anak. Aksidente naman ang nangyari, Papa Dudut. Pero hindi ko lubos maisip na kung may ginawa lang sana ang misis ko. Kung hindi sana siya naging pabaya, edi sana buhay pa ang anak ko ngayon. At buhay pa rin ang paniniwala ko. Hanggang sa bahay ay sinamahan pa akong sandali ni Kevin. Lalo na nang malaman niyang birthday pala ni Andrea ng araw na yon. Kaya tinuloy pa namin ang usapan at siguro'y nahalata ni Kevin na naapektuhan talaga ako. Lalo na't alam niyang napaka-close naming dalawa ng anak ko. At alam ko na alam niya na kahit na aksidente ang nangyari sa anak ko, na kung meron mang tao na pwedeng sisihin kung bakit ito nangyari, yon ay ang misis ko. Kung hindi lang sana naging pabaya ang misis ko at binantayan ng mabuti ang anak namin habang nasa swimming pool ito kasama ang mga kaklase niya, edi sana ay hindi nalunod ang anak naming si Andrea. Kung sana, Papa Dudut, ay pinasuot niya ang anak ko ng maliit na salbabida. Yung sinusuot sa braso na binili ko at ibinilin ko sa kanya na ipagamit kay Andrea, edi sana buhay pa ang anak namin. Pero ang nangyari, hindi na nga nakasalbabida o floater ang anak ko. Mas pinili pa niyang makipagtsikahan sa ibang mga mami doon sa may swimming pool. Halos ikabaliw ko ang pagkalunod at pagkamatay ng anak ko, Papa Dudut. Sinisisi ko ang Diyos, lalo na ang misis ko. Malinaw pa sa alaala ko ang naging pag-uusap namin ni Kevin pagkatapos ng pangyayaring yon na halos sumira sa buhay at sa pagkatao ko. Kahit dati pa hindi umiinit ang ulo ni Kevin sa akin. Kahit hinahama ko ang Diyos. At ngayon pagkatapos ng 3 taon, matalik na magkaibigan pa rin kami sa sobrang pagiging matalik naming magkaibigan. Iniwan niya sa akin ang mga anak niya habang babiyahe sila ng misis niya sa labas ng Maynila. Pumayag ako dahil close sa akin ang mga anak nila ni Grace. Si Grace ang misis ni Kevin, ang mga anak nila ay sina Kevin Jr. or Vin at si Mary Grace. Kasama ko sa bahay ang nanay ko, Papa Dudut. Kaming dalawa na lang ang magkasama. Patay na ang tatay ko at hiwalay ako sa asawa. Wala akong mga kapatid. Ang mga kamag-anak namin nasa probinsya o ibang bansa lahat. Kaya kami na lamang ng nanay ko ang magkasama. Na marami ring mga sakit sa katawan at survivor ng atake sa puso. Kami rin ng nanay ko ang madalas mag-usap tungkol sa ganung mga bagay. Kasi siya naman ang orihinal na sarado katoliko ng pamilya. Matagal na siyang may suspetsya na nawala na ako ng pananampalataya. Pero kapag nag-uusap kami, hindi na umiinit ang ulo niya tungkol dito. Hindi tulad ng dati, mas kalbado na siya ngayon. Natuto yata siya kay Kevin na parang anak na rin ang turing niya. At siguro kapag nakatatlong atake sa puso ka na, kahit papaano ay matututo kang kumalma hanggat kaya mo. Close nga ako sa mga anak ni Kevin, Papa Dudut. Inaanak ko nga yata ang isa sa kanila. Pasensya na, hindi ko na maalala. Pero tuwing nakikita ko sila ay parang naiibsa ng kalungkutan ko. Lalo na ngayon, yung panganay na si Vin or Kevin Jr. ay halos kasing edad lang ni Andrea kung nabubuhay pa siya. At yung pangalawa nilang anak si Mary Grace, ang edad niya ngayon ay edad ni Andrea noong pumanaw siya. Tama nga yata ang nanay ko. Baka dapat alagaan ko ang pagiging tito-tituhan o ninong-ninongan sa kanila. Dahil ito lang talaga ang nakikita kong paraan para magkaroon ng kaunting saya ang buhay ko. Dahil ang nanay ko, hinahanda na akong mabuhay na wala siya. At si Kevin naman alam ko na hindi ako tatantanan.
Alam niyang maraming taon pa kaming magkakasama at pakiramdam ko ay uunti-untiin niya ako hanggang mapabalik niya ako sa Diyos. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, mahihirapan siya. Papa Dudut, ang buhay nga naman kung kailan handa ka nang yakapin ito ng matibay ang loob, may pag-asa at tila may liwanag kung paano mo ito pasasayahin. Saka ka naman biglang hahambalusin, sisipain, sasapakin ng matindi sa mukha at bubugbugin. Noong susunod na umaga, hinatid ni Kevin at ng misis niya na si Grace na Vin at Mary Grace sa bahay. Pinagkatiwala sa akin dahil may lakad silang mag-asawa sa Pampanga. Baka raw mapagod ang mga bata at hindi naman daw pasyal ang lakad na yon. May kinalaman ang biyahe nila sa negosyo ni Grace. Bago sila umalis, nagkausap pa kami. Ni wala kaming kamalay-malay kung ano ang mangyayari. Papa Dudut, sabi nila minsan daw, mararamdaman mo kung may trahedyang parating. Pero ako kahit kailan ay hindi ko naranasan na parang meron akong nararamdaman o kutob na meron mang paparating na kung ano. Kaya nagulat na lamang ako dahil noong araw na yon na magkakasama kami nila Vin at Mary Grace, na anak ng pinakamatalik kong kaibigan na si Kevin at asawa niyang si Grace, ay masasabi kong yon ang pinakamasayang araw ko mula noong nawala si Andrea. Naglaro kami, naghabulan, kumain ng ice cream, nagdrawing, nagbisikleta at nagtawanan ng nagtawanan. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay parang tatay akong muli. At ang mas lalong nagpasaya sa akin ay sa isip ko, kasama namin si Andrea. Naririnig ko ang tawa niya sa tawa ni Mary Grace at nakikita ko ang ngiti niya sa mga ngiti ni Vin. Nang araw na yon, maniwala ka man o hindi, Papa Dudut, ay kasama ko ang pinakamahal kong anak na si Andrea. Pero ang kaligayahan, sadya nga namang panandalian lamang. Dito na pumasok yung pagmamalupit ng tadhana sa buhay ko. Nang hapon na yon, bago pa matapos ang araw, habang nagmamaneho si Kevin sa superhighway, pauwi na sila noon at nag-e-enjoy sa mabilis niya na takbo na 100 kilometro kada oras. May mas mabilis pa na truck na nag-overtake kina Kevin at Grace. Bago pa ito tuluyang makalampas sa pag-overtake, ay pumasok ito agad sa harapan nila. Nahagip sila ng truck. Pumasok ang sasakyan nila sa ilalim ng truck kaya tuluyang nawala ng kontrol ang driver ng truck. Lumabas ito sa daanan at nahulog sa gilid ng highway. Daladala ang kotse ni na Kevin at Grace. Nang matagpuan ng mga pulis ang truck ay nakataob ito sa labas ng highway. Nasa ilalim nito sina Kevin at si Grace. Pero ano nga ba ang totoo, Papa Dudut? Sa tagal ng panahon, paano ko makukuha ulit ang paniniwala ko sa Diyos na nawala na? At gusto ko bang gawin yon? Ang makuha ulit yon? Bakit at para sa akin? O para sa mga bata dahil kailangan nilang makarinig ng magagandang bagay para kayanin nilang harapin ang trahedyang ito sa buhay nila? 2 araw bago ang mismong libing ni na Kevin at Grace ay nalaman na rin ng mga bata ang totoong nangyari sa kanilang mga magulang. Durog na durog ako nang makita ko na gumuho ang mundo ni na Vin at Mary Grace nang marinig nila ang balita. Naalala ko kung paano rin gumuho ang mundo ko noong marinig ko ang masamang balita na patay na ang anak kong si Andrea. Niyakap nila ako ng mahigpit na mahigpit habang sabay na umiiyak. Sinabihan ko sila sa pag-iyak, Papa Dudut, habang pinapatahan ko sila at yakap-yakap din ng mahigpit. Naramdaman ko ang pighati, takot at pagmamahal sa mga bata, sa kanilang mga magulang, sa malakas na iyak nila at sa bawat luhang nasalo ng damit ko habang nakayakap sila sa akin. Matapos ang libing ay napagkasunduan ng pamilya ni Grace na kupkupin sina Vin at Mary Grace. Mabuti na rin yun kaysa sa akin sila mapunta. Hindi naman ako magreklamo o tatanggi kung sakasakali, Papa Dudut, parang mga anak ko na sina Vin at Mary Grace. Pero mas mabuti na doon sila sa puder ng kanilang pamilya tumira at lumaki. Mahal na mahal naman ang pamilya ni Grace yung 2 bata.
Pero hindi natapos doon ang pagiging ninong ko sa kanila. Nandito pa rin ako para sa kanila at nakasuporta tuwing kailangan nila ako. At aaminin ko na sa pagdaan ng mga taon, hanga ako sa katatagang ipinakikita sa akin ng dalawang batang yon. Hindi ko kailanman narinig kina Vin at Mary Grace na sinisi nila ang Diyos. Bagkos ay nagpapasalamat pa sila at binigyan sila, Papa Dudut, ng napakabait na mga magulang at mga kamag-anak na labis na nagmamalasakit sa kanila. Bagay na hindi ko makikita o mararamdaman kung ako ang nasa posisyon nila. Dahil doon kahit na hindi nila sinasadya ay unti-unti nilang natuturuan ang puso ko na magbalik loob sa Diyos. Magtiwala sa Kanya at muling palakasin ang aking pananampalataya. Alam kong hindi ito agad-agad na mangyayari pero nararamdaman ko na doon na rin ako mapupunta. Sa pagbabago at muling pagbabalik loob sa Panginoon. Tulad ng gustong mangyari ng aking ina na ngayon ay kasama na niya. Salamat Papa Dudut sa pakikinig at sa pagbasa ng aking kwento. Egay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.